Happy God first morning po sa inyong lahat mga kapatid. Kumusta po kayo? Gising na po ba? Good morning po. Gising, Good nagising, morning po, Pastor. sir. Happy Yan. birthday First po. morning po, Pastor Po ang Misa. bayan ng Diyos. Happy God first morning po. Morning po. Happy Morning po God sa first lahat. morning po sa lahat. Ayan. Mayroon na po tayong 57 po dito sa ating platform. At tayo po ay mananalangin na para sa ating pong pambungan na prayer. Panginoon, maraming salamat po na muli pinagkalooban nyo ng panibagong buhay at kalakasan ng bawat isa. At nandirito po kami upang muling kapanayamin ang inyong presensya at patuloy na manahan kayo sa aming mga buhay, sa aming mga puso at isipan at ang aming damdamin ay malangkap ng inyong banal na pagmamahal upang sa magkaganon ang aming mga buhay na ito ay magkaroon ng sigla, kapuspusan ng inyong banal na espiritu at patuloy na gamitin para sa dakilang paglingkod sa inyo at sa aming kapwa. Panginoon, sa amin pong devotional na gagawin, ang pangunguna po ng inyong banal na espiritu, ang kamti ng bawat isa at ang karunungan na aming malalaman at iinumin buhat po sa inyong banal na mga pagkasi ang siyang magbigay ng lubos na kalakasan sa amin. Pananampalataya, kasigasigan na maglilingkod po sa inyo. Maraming salamat na inyong pagpapalain ng aming mga kapatid na may mga bahagi, lalong-lalo na po ang magbabasa ng banal na kasulatan, ang mangunguna sa aming devotional reading, ganun din po ang aming pastor na magdi-discuss ng patungkol po sa stewardship. Kami po ay patuloy na pangunahan at patuloy na maranasan ang inyong banal na presensya at pangunguna. Salamat po. Nagdadalisayin din ang aming mga puso upang ang aming tatanggapin ay maging kaming isang sisidlan ng inyong dakilang magpapala na aming ipagkakaloob sa iba. Maraming salamat po na kami dinirinig sa mga dalangin ito at pinuspos ng inyong biyaya sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen po mga kapatid. Magandang umaga po sa ating lahat. Ano po? Ayan, at sana po ay patuloy na tayo ay magkaroon ng kasiglahan sa umagang ito sa pangalan po ng CLPM Headquarters, Pastor Jerry, sa lahat ng mga tumatangkilik ng ating programang ito. Tayo po ay magsama-sama at bigkisin tayo ng pagkakaisa ng pag-ibig ng Diyos na kung saan ay magdadala sa atin sa isang masigasig na pananampalatayang naglilingkod, naghihintay ng pagliligtas at kaligtasan ng ating Panginoon. Tayo po ay dadako na sa ating Bible reading na ito po ay pangungunahan sa atin ni Sister Angelina Balili. Nandiyan na po ba kayo? Sister Balili. Hello po, Sister Angelina. Angelita pala. Sister Lita Balili. Wala pa po ata si Sister Lita. Kung wala po ay andito po ang ating isa sa ating mga masigasig na mga kapatid. Sister Delia. Nakita ko Sister Delia eh. Sister Delia Ranara. Wala po. Brother Ryan. Hello.
Yes, Pastor. Yan. Pasensya na eh. Pwede ka bang magbasa ng Second Kings? Bible reading, Brother Ryan? Wala po siya. Sige po. Sige po. Ayan. Second Kings chapter 1. Second King. Sige, Pastor. Second King chapter, ano na po tayo? 20. Chapter 1 na, Second Kings 1. Chapter 1. Okay, ito po. Okay. Ito po ating Bible reading. Second King chapter 1. At ang Moab ay nagmagsik laban sa Israel pagkamatay ni Jacob. At si Josias ay nahulog sa silahya sa kanyang silid sa itaas na nasa Samaria at nagkasakit. At siya ay nagsugo ng mga sugo at nagsabi sa kanila, kayo ay magsiyaon. Usitahin nyo kay Baal, si Bob, na Diyos sa Ekron, kung ako'y gagaling sa sakit na ito. Ngunit sinabi ng anghel ng Panginoon kay Elias ng Tisbita, ikaw ay bumangon, umahon ka na salubungin mo ang mga sugo ng hari ng Samaria at sabihin mo sa kanila, dahil ba sa walang Diyos sa Israel, na kaya kayo'y nagsisiyaon upang magsipag-usisa kay Baal, Sebab na Diyos sa Ekron? Ngayon nga'y ganito ang sabi ng Panginoon, ikaw ay hindi bababa sa higa na iyong sinampahan, kundi walang pagsalang ikaw ay mamamatay. At si Elias ay umalis. At ang mga sugo ay nagsibalik sa kaniya at sinabi niya sa kanila, bakit kayo nagsibalik? At sinabi nila sa kaniya, may umahong isang lalaki na sinalubong kami at sinabi sa amin, kayo'y magsiyaon, magsibalik, kayo sa hari na nagsugo sa inyo at sasabihin niyo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, dahil ba sa walang Diyos sa Israel na kaya ikaw ay nagsusugo upang mag-usisa kay Baal si Bob na Diyos sa Ekron? Kaya't hindi ka bababa sa higaan na iyong sinampahan, kundi walang pagsalang ikaw ay mamamatay. At sinabi niya sa kanila, anong anyo ng lalaking yaong umahon na sumalubong sa inyo at nagsaysay sa inyo ng mga salitang ito? At sila'y nagsisagot sa kanya, siya ay lalaking mabalahibo at nakabigkis ng bigkis na balat ng hayop sa kanyang mga balakang. At kanyang sinabi, siya ay si Elias na Tisbita. Nang magkagayoy, nagsugo ang hari sa kanya ng isang punong kawal ng limangpuin na kasama ang kanyang 50. At inahon niya siya, at narito siya ay nakaupo sa taluktok ng burol, at siya ay nagsalita sa kanya. O lalaki ng Diyos, sinabi ng hari, bumaba ka. At si Elias ay sumagot, at nagsabi sa punong kawal ng limangpuin, kung ako'y lalaki ng Diyos, bumaba ang apoy na mula sa langit at sasakupin ko ka at ang iyong 50. At bumaba ang apoy na mula sa langit at sinupok siya at ang kanyang 50. At muli siyang nagsugo sa kanya ng ibang punong kaawal ng 50 na kasama ang kanyang 50. At siya'y sumagot at nagsabi sa kanya, o lalaki ng Diyos, ganito ang sabi ng hari, bumaba kang madali. At si Elias ay sumagot at nagsabi sa kanila, kung ako'y lalaki ng Diyos, bumaba ang apoy na mula sa langit at supukin ka at ang iyong 50. At ang apoy ng Diyos ay bumaba na mula sa langit at sinupok siya at ang kanyang 50.
At muling siya ay nagsugo ng punong kawal ng ikatlong lilimangpuin na kasama ang kanyang 50. At ang ikatlong punong kawal ng lilimangpuin ay umahon at naparoon at lumuhod sa harap ni Elias. At namanhik sa kanya at nagsabi sa kanya, O lalaki ng Diyos, isinasamo ko sa iyo na ang aking buhay at ang buhay ng 50 ito na iyong mga lingkod ay maging mahalaga nawa sa iyong paningin. Narito, bumaba ang apoy na mula sa langit at sinupok ang dalawang unang punong kawal ng lilimampuin, 10 ng kanilang 50. Ngunit ang aking buhay nga'y maging mahalaga nawa sa iyong paningin. At sinabi ng anghel ng Panginoon kay Elias, bumaba kang kasama niya, huwag kang matakot sa kanya. At siya'y tumindig at bumabang kasama niya hanggang sa hari. At sinabi niya sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, yamang ikaw ay nagsugo ng mga sugo upang mag-usisa kay Baal-Zebub na Diyos sa Ekron, dahil ba sa walang Diyos sa Israel na mapag-uusisayaan ng kanyang salita? Kaya't hindi ka bababa sa higaan na iyong sinampahan, kundi walang pagsalang mamamatay ka. Sa gayoy namatay siya, ayon sa salita ng Panginoon na sinalita ni Elias. At si Horam ay nagpasimulang maghari na kahalili niya ng 2 taon ni Horam na anak ni Josaphat na hari sa Huda, sapagkat wala siyang anak. Ang iba nga sa mga gawa ni Ocosias na kanyang ginawa, di ba nga nasusulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari ng Israel. Amen. Ito ang ating reading ngayon. Maraming salamat, Brother Ryan. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. Tatawagin po natin ang ating dalawang pastor na magbibigay po ng reflection, si Pastor Giel Guarin. Pastor Giel? Dito na po ba si Pastor Giel? Ang isa po ay si Pastor Venida, Pastor Zairos. Dito na po ba yung ating dalawang pastor? Wala pa yata, Pastor. Allah, kung wala pa po ay bigay po natin si Pastor Seth para sa unang reflection. Sige po, mga kapatid. Atin pong titingnan ang Second Samuel po ay Second King ay verse 1, chapter 1 ay hindi lamang ito kwento ng hatol. Ito po ay kwento ng exposed theology ng puso. Ang apoy na bumaba ay hindi simpleng galit ng Diyos. Ito po ay simbolo ng kabanalan ng Diyos laban sa kompromiso. Ngunit pansinin, ang ikatlong kapitan ay nagtakumbaba, di ba? At hindi siya tinupok. Ipinapakita nito na ang kabanalan ng Diyos ay may kasamang awa kapag may pagpapakumbaba. Kaya nga po mga kapatid, kung inyo po titingnan, ang sa ating pamilya ngayon, kapag may problema, ang unang tumatakbo, tayo unang tumatakbo kundi sa ibang mga tao, di ba? Sa impluwensya ba ng mundo o sa maling payo, sa shortcut o solutions. Sa modernong Baal-Zebub ay maaaring labis na pag-asa sa koneksyon kaysa sa panalangin. Pag-asa sa kapangyarihan ng pera kaysa pamilya, pananampalataya. O pag-asa sa popular na opinyon kaysa salita ng Diyos. Kaya nga ang tanong ng Diyos ay pareho pa rin. Wala bang Diyos sa inyong tahanan? Kaya nga po ang mensahe po sa ating mga leaders o church workers, sa leadership theology,
Ang 2 Samuel chapter 1 ay babala laban sa functional atheism. Paniniwala sa Diyos, sa doktrina, ngunit hindi sa practice. Maaring marangal ang leader tungkol sa sovereignty ng Diyos, ngunit sa oras ng krisis ay kumikilos na parang walang Diyos na gumagalaw. Kaya nga, ang tunay na leader ay ayon sa puso ng Diyos, mga kapatid. Hindi unang nagtatanong ano yung strategy, kundi ang unang nagtatanong ano yung kalooban ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga ang ating tinutunan dito, mga kapatid, na aral, hindi sumasamba sa Diyos-Diyusan, kundi ang krisis ng dynastic toll ay galing sa tunay na pananampalataya. Ang nahulog na katawan ni Ahasias ay larawan ng nahulog na pagtitiwala. Kapag bumagsak ang ating physical security, doon po nahayag kung sino talaga ang ating Diyos. Kaya mga kapatid, ang practical theology ngayon sa ating ngayong umaga, bago magdesisyon sa pamilya, ang unang dapat natin gawin, manalangin muna. Bago magplano sa church, hanapin muna ang presensya ng ating Panginoong Diyos. Bago mo matakot sa krisis, itanong ano ang gustong ituro ng Diyos dito. Kaya nga po ang 2 Samuel chapter 1 ay hindi kwento ng apoy, kundi ng pinagkukunan ng ating pag-asa. Kapag ang Diyos ang unang tinanong, hindi kailangan bumaba ang apoy ng disiplina, kundi bumaba ang apoy ng presensya. Kaya nga sa panahon ngayon, mga kapatid, na puno ng impormasyon, connection, alternatibong solusyon, ang pinakamalalim na panampalataya ay hindi ang may maraming alam, kundi may pusong nagsasabing, may Diyos sa Israel at siya ang aking unang tatuwagin. Ito ang panampalatayang magpapalakas sa pamilya, matatag ng tamang leadership. Ibig sabihin ko, magtatag ng tamang leadership at magbabantay sa magawa ng iglesia. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, kailangan laging inuuna natin ang ating Panginoon. Yun lang po, at God first morning sa ating lahat. Amen. 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 So, Amen. Naghang po yata ang Zoom ng ating host. sige, take over. Kuya Melvin, take over please. Sige po mga kapatid, sino po ang gusto mag-reflect? At magbigay pa tayo ng mga ilang pang mga mag-reflect. Open po ang mga pintuan para sa ibang mag-reflect. Basahin muna natin yan nandito sa chat box mga kapatid habang tayo ay nagbubulay-bulay habang nagpapaliwanag ng paningin mga kapatid. So ayan. Sige, Brother Melvin, pakibasa mo muna. Ay na pala, sige ano. Sige po Pastor, basahin muna natin. So Tuloy mo. sabi ni Brother Sunny Talusan sa Pantok SDA Church, ano nga ba ang nangyari dito sa ating mga babasahin, ano? Si Haring Ahasias ay nahulog mula sa itaas ng kanyang bahay at nagkasakit. Sa halip na sumangguni sa Diyos, ayan, nagpadala siya ng sugo upang kumonsulta kay Baal. Naku po, Zebud, ang Diyos ng Ekon. Isinugo ng Diyos si Elias upang harangin ang mga sugo.
at ipahayag na namatay ang hari. So, na pangalawa, namatay ang hari. Dalawang kapitan at 50 sundalo ang ipinadala upang hulihin si Elias. At sila ay tinupok ng apoy. Sa huli, namatay din si Ahayas. So, bakit ito nangyari? Dahil sa kawalan ng pagtitiwala sa Diyos, mga kapatid, ano? Upang ipakita ang kapangyarihan ng Diyos at ipakita ang kahalagahan ng pagpapakumbaba. So, anong dapat na nangyari dito? Sa oras ng krisis, ang Diyos ang dapat unang lapitan. Ano po, kagaya nga ng sinabi ni Pastor Seth. So, matutong magpakumbaba at kilalanin ang otoridad ng Diyos sa ating buhay. At ang tugon ko ay unahin ng Diyos sa panahon ng krisis at magpakumbaba sa Kanya at ilayo ang aking isipan sa mga pag-asa at paggabay na magpapalayo sa iyo. Ano po? Yan ang reflect ni Brother Amen. Sunny Talusan. Put God first, ano po, sa all situation. Ano? Kaya, ayan, salamat po. Yan. Balik ko ulit kay Pastor Mesa. Salamat po, salamat po. Ayan, sang-ayon naman po kay Brother Jonathan Maglonso. Happy GFM, 2 Kings 1, ano po ang nangyari? Si Haring Ahazayas ay dumanas ng falling injury sa balkonahe ng palasyo at tumantong sa malubhang sakit na di niya kaagad nilapitan ng Diyos bagkus nagsugo ng siya kay Baal-Zebub, ang Diyos ng Ekron. Bakit ito nangyari? Naganap ito dahil sa kawalan ng pananampalataya at pagmamatigas ng ulo. Pinili ni Haring Ahazayas na magtiwala sa Diyos. Diyosan, ano ang dapat na nangyari? Dapat nangyari ay magpakumbaba sa Diyos ang aking tugon. Huwag kagayahin ang unang dalawang kapitan na naging mapagmataas. Ayan. So, uunahin po ang Diyos sa panahon na tayo ay nangangailangan o may krisis na dumating sa ating buhay. Meron pa po? Sa atin pong mga kapatid sa Zoom, mayroon po pa po bang gustong magbigay ng reflection? Sir, magandang umaga po. Si Brother Romel, hindi po Brother Romel. Napakaganda po yung ating binasa ngayong umaga po, mga kapatid. Ito po ay isang paalala sa atin, mga kapatid, bilang isang lingkod ng Panginoon. Katulad niya po na ating binasa na makikita natin sa 2 King chapter 1 na ito yung nangyari sa buhay ni Haring Ahazayas, mga kapatid, ay talagang makikita natin ang sabi dito ay nagpakita ng kawalan ng pananampalataya sa pamagitan ng paghingi ng tulong sa huwad na Diyos. Nakita natin, mga kapatid, di ba, na madalas sa ating buhay kapag tayo ay may sakit, problema sa pera o mabigat na pagsubok, ang Diyos ang magiging huling opsyon lamang natin. Una tayong naghahanap ng magic o formula. Ibang tao, material na solusyon bago lumuhod manalangin. Ang tanong ni Elias ay tanong ito, mga kapatid, para din sa atin. Para sa ating ngayon, wala nang ibang Diyos mapagtatanungan o malalapitan. Kaya minsan, mga kapatid, sa buhay natin, totoo po ito na kapag diyan tayo na sa kagipitan, mga kapatid, talagang tayo na ang gumagawa ng mga solusyon, mga lahat ng ating naiisip. Nakakalimutan natin, mga kapatid, lumapit sa Panginoon. Yung ating pananampalataya actually, nawawala na, mga kapatid, kapag ito ay dumating sa ating buhay. Kaya bilang mga lingkod ng Panginoon, ito po ay
paalala sa atin dahil dun sa kwento na nangyari na yon. Dapat lagi tayong magtiwala sa Panginoon mga kapatid. Ano man yung mga pagsubok, lalo tigit sa ating pong paglilingkod sa field, tunay mga kapatid na iba-iba po yung ating na-encounter. Kaya ang panawagan, lagi tayong dapat dumipindi sa Panginoon dahil wala naman talaga tayong malalapitan mga kapatid. Wala naman talaga tayong maasahan na makakatulong sa atin kundi ang Panginoon lamang mga kapatid. Ang pangalawa, nakita ko po dito ang panganib sa pag-asa sa mundo. Ito mga kapatid, ang pagpili ni Asiyas kay Baal sa Cebu ay nagpapakita ng mas nagtiwala siya sa mundong paniniwala. Mga kapatid, nyo ha? Kaysa kapangyarihan ng Diyos na nagliligtas sa Israel noong paman. Ang paghahanap ng sagot sa maling lugar ay nagdadala ng espiritual na kamatayan. Kita mo mga kapatid, ito yung nangyari sa buhay ni Asiyas kasi po hindi talaga siya nagtiwala sa Panginoon. Parang sinasabi niya ba na hindi, kaya ko to. Kasi nga, di ba, marami siyang mga kawan na sasabi sa kanya na ganito, gawin mo ito. Alam mo mga kapatid, pag tayo lang ay maniwala sa mga sabi-sabi, doon tayo napapahamak. Kaya huwag naman itong mangyari sa atin bilang mga lingkod ng Panginoon. Ang pangatlong nakita ko mga kapatid, ang pagsuko at paggalang sa mga opisyal. Yun yung nakita ko dito mga kapatid sa ikatlo. Sa huling bahagi ng kwento, ang ikatlong opisyal ay lumuhod kay Elias at nagmakaawa na nagpapakita ng takot sa Diyos at nagpakilala na kanyang kapangyarihan. Ito ay aral na ang pagpakumbaba at pagkilala sa soberanya ng Diyos ay tunay na daan na sa kanyang habag mga kapatid. Kaya nababanggit lagi ito ni Brother Seth Magas na talaga dapat nating igalang ang soberanya ng ating Panginoon mga kapatid. Kasi po lagi talagang dapat nating isipin, Lord, sa paglilingkod na ito, wala akong kakayahan. Dapat tulungan mo ako. Yun yung lagi pong sinasabi ng Panginoon sa atin. Kaya naisip ko mga kapatid bilang isang lingkod ng Panginoon, hindi lang isang pastor ang dapat nating sabihin na, ay hindi, mas malakas yan sa akin. Mas ano yan sa akin, mas matalino yan. Kaya dapat lagi nating tulungan ang ating mga kapatid na dapat itong makita sa kanilang buhay. Alam mo yung pagpakumbaba, lagi pong sinasabi ng Diyos kasi po, ang taong nagmamataas ay talagang bumabagsak yan mga kapatid. Pero yung magaling magpakumbaba at sumunod sa kalooban ng Diyos, tinataas yan ng Panginoon. Amen. Muli mga kapatid, na aking pananalita, sa panalangin na aking pong sinulat. Sabi dito, Panginoon, patawarin mo po ako sa mga pagkakataon na hindi ako nagtitiwala sa iyo at naghahanap ng solusyon sa mundo. Turuan mo po akong lumapit sa iyo ng may pagpakumbaba at buong pananampalataya dahil ikaw lamang ang tunay na Diyos na nagbibigay ng buhay at kaligtasan. Amen. Mga kapatid. Yun lamang po at happy God first morning. Aming salamat po, Brother Romel. At mayroon pong ilan dito sa ating chat box. Si Brother Jonathan, ang sabi sa Jeremiah chapter 17 verse 5, sumpain ang taong tumatalikod kay Yahweh at nagtitiwala sa kanyang kapwa sa lakas ng mga taong may kamatayan. At nag-inquire po si Brother Ronald Cruz. God first morning po, wala po bang FB Live? Ayan. Mayroon po, nakashare na po dyan sa DSE Facebook Messenger at dyan Ayan sa po. ating bagong chat box. Nakashare na rin po sa public. Marami pong Okay, share. nasa FB Live na po tayo. Maraming salamat po. Mayroon pa po bang mga karagdagang reflection? Meron pa po ba? Or maliwanag na po na talaga
Okay, nagahang po talaga ang Zoom ni Pastor Mesa. So, kung may konting oras pa mga kapatid, ako ay mag-testimony. Yan, ang aking reflection, isang testimony. Ako din ay nakarelate dito, Brother Romel, nakarelate ako. Minsan sa aking buhay, nahulog din ako, ano po. Hello? Nawala ang Zoom. Mga kapatid, sandali lang, nawala yung Zoom na host. So, ibig sabihin, hindi si Pastor Mesa ay may problema sa Zoom, kundi yung host. Aha, sandali nagko-connect pa. Magpakanta muna tayo pag nandito nakabalik na ibabalik ko. Ma, wala ako.